weeks later. OMG! Mahina ako na napamura sa isip ko habang nasa conference room kami kasama ng mga board members at iba pang may matataas na posisyon sa kumpanya. Ngayon ang meeting ukol sa pagpili ng panibagong CEO. Ang magaling kong ama na ngayon natahimik na nakaupo sa bandang harapan, bahagyang nakayoko. Mukhang naisahan niya nga ako. Dahil ngayon ko lang nalaman na hindi pala po pwedeng manatili ang dalawang CEO sa Con Cinema at Azuma Entertainment. Once na mag-merge na ito, instead, they generally appoint one CEO to lead the newly merged entity. The decision on who becomes the CEO could depend on the terms of the merger, the structure of the combined company, or a mutual agreement between the companies. Dinig ko ang mahinang bulungan sa boardroom habang tahimik akong nakaupo. Bumilis ang tibok ng puso ko habang si Indigo na may nakaupo sa head table, kalmadong-kalmadot nakuha pang mag-candy. Why does he always have to look so confident? Ilang sandali pa tumayo na sa harapan si Mr. Antonio na siyang kasalukuyang CEO ng Azuma Entertainment. Ang narinig kong usap-usapan kanina ay bababa na ito sa kanyang posisyon para magpahinga at magpagaling dahil na-diagnose daw ito na may prostate cancer. Ladies and gentlemen, thank you for gathering today. Panimulaan to na nakatayo na siya sa harap namin. We're here to discuss one of the most critical decisions for the future of this merger, the appointment of a single CEO. Lahat ng board members tumango, saka mo rin nagpatuloy si Mr. Antonio. Pininiwanag nito na para maging fair, magkakaroon ng botohan next week para sa panibagong CEO. Of course, kabilang si Indigo sa candidate at maging ako. Pero base sa mga ngiti ng board members sa lalaki, mukhang mataas ang chance na kay Indigo sila papabor kahit 5 kaming nasa list. Matapos magsalita ni Mr. Antonio, si Indigo naman ang sunod na tumayo sa harap. Indigo had been making a strong case for himself as the sole CEO, outlining his vision with confidence that sent shivers down my spine. I admired his ambition, but I also felt the urgency to advocate for Con Cinema's soul, the creativity that made it unique. Iniisip ko pa lang na ipagkakatiwala ko ditong Con Cinema para na akong sinasakal, kaya hindi ako nakapagpigil at nagtaas ng kamay. Maari ba akong sumingit sa usapan? Mahina akong sambit. Pinuputol ng boses ko ang bulong-bulungan ng silid. Lahat ng mga mata nalipat sa akin. Bakas din ang kuryosidad sa iba while others were skeptical. Mariin ang titig ni Indigo na nagdulot ng panlalamig ng mga palad ko, pero nagpatuloy ako at binilingan ng mga board members. I believe that while we're discussing the future leadership, we should consider the possibility of joint leadership. 2 CEOs could offer a unique blend of strength, both Indigo's strategic vision and Con Cinema's creative expertise. Napatingin ako kay Indigo. Sinusubukan na sukatin ang reaksyon nito. Natahimik ang silid at magkahalong pagtataka at pagmumuni-muni ang nabitin sa ere. Tinaasan ako ng kilay ni Indigo. Joint leadership? Are we really considering that? 2 heads might lead to confusion, not clarity. Pwede kasing hindi magkasundo ang dalawang CEO since pareho silang may utak. Paano kung di pabor ang isa sa desisyon ng isa? Gulo pa yan. Aaminin kong naisahan ako ni Indigo sa part na yon. Pero imbes panghinaan ng loob, bahagya ko itong initian at sinabing, hindi. Kung malinaw nating tinukoy ang ating mga tungkulin, sumalungat ako. Nakaramdam ako ng matinding determinasyon. Sa isang pagsasanib tulad nito, ang mga hamong kinakaharap natin komplikado. A unified front is essential, but so is understanding the distinct cultures we bring. With joint leadership, we can ensure that both companies retain their identities while working towards a common goal. Mr. Ortardi, a board member from Azuma Entertainment, leaned forward. Bakas ang pagkaintriga sa mukha habang nakatingin sa akin. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano to gagana sa pagsasanay? Sinamantala ko ang pagkakataong yon para magpaliwanag. We could divide responsibilities. Perhaps, Indigo could focus on the operational and financial aspects, while the other CEO oversee the creative direction and production. This way, we maintain the integrity of both companies. Napakunot ang noo ni Mrs. Ramirez, isa ulit sa board member mula sa Azuma Entertainment habang nakatingin sa akin. Ngunit paano mo mapipigilan ang pagsasanib? Paano gagawin ang mga desisyon? We establish a framework for collaboration. Suggestion ko. Bahagyang rumelax ang balikat ko dahil lahat ng nasa akin ng atensyon, tila napapaisip dahil sa mga sinasabi ko. Pakiramdam ko'y kaya kong itatag ang pabor sa akin. Mga regular sessions ng diskarte kung saan inihanay namin ang aming mga pananaw at gagawa ng mga desisyon na magkasama.
Maaari itong mapahusay ang komunikasyon at magsulong ng diwa na pagtutulungan sa halip na kompetisyon. Saglit na natahimik si Indigo, baka sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Fiang, while I appreciate your input, this is not just about keeping peace. It is about decisive action. Can we afford to have two leaders? I leaned forward, locking eyes with him at confident. Itong tiningnan. Yes, we can. What's more decisive than having the best of both worlds? This merger isn't just about profits. It's about legacy, about what we leave behind. I believe that together we can create something extraordinary. Tahimik ang silid at lahat nakikinig sa aking mga salita. Tila ako nakaramdam ng konting pag-asa habang ang ama ko na may bakasang pagka-proud sa mukha nito nang sulyapan ko siya. Pareho kayong nagdadala ng napakahalagang mga pananaw. Marahil maaaring mga kapani-pakinabang ang pagtukla sa ideyang to sa magkasamang pamumuno kahit man lamang sa panahon ng pagsubok. Bumuntong hininga si Indigo at napahaplo sa batok nito. I can see the merit in your argument, Fiang, but this will require trust and collaboration. I won't compromise on my vision. Neither will I, matatag kong sagot. But together, we can create a vision that encompasses both of our strength. Isn't that the whole point of this merger? Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Kasunod ng pagngisi ko kay Indigo habang bahagyang nakataas ang isang kong kilay. I knew I had planted a seed of possibility. Whether it could take root was uncertain, but I was determined to advocate for Consinima's soul. Pero sa pakiwari ko, baka i-consider ng mga board members ang suggestion ko na dalawa ang maging CEO instead na isa lang. And of course, ako ang hahawak sa Consinima sakali man na mangyari yon. As soon as Indigo walked into the office, agad tumigil ang kamay ko sa pag-scroll ng email. Narinig ko ang pamilyar na yabag na sapatos ito at kahit di ko pa tinitingnan, alam kong may nakahanda na itong mga salita na hindi ko alam kung seryoso o nagbibiro. Congratulations! Bati ni Indigo sa akin habang may nakakalokong ngiti. Huminto to sa harap ng desk ko at inabot sa akin isang bouquet ng pink and white roses. Mga paborito ko pero ngayon, parang paalala ng tagumpay na hindi ko alam paano ipoproseso. Nang tingnan ko siya, alam kong may laman ng mga mata nito. Imbes magalit sa pagkakalipat sa akin ng posisyon na para dapat dito, tila proud pa ito. For being the new CEO, dagdag ni Indigo sabay abot ng bouquet sa akin. He was right. Despite all my efforts to propose joint leadership, hindi na pagbigyan ng mungkahi ko na maging dalawa ang CEO. Instead, the board had chosen me as the new CEO. Di ko alam paano nangyari yun na akong binoto nila. Yes, alam ng mga board members na kasal na kami. Baka may kinalaman yon sa desisyon nila pero di ko matiyak kung yon ang dahilan. Si Indigo naging isang kandidato din at ang mga plano nito para sa kumpanya kasing solid lang sa akin kung di man higit pa. Kaya hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, bakit ako? Tumayo ako at tinanggap sa kanyang bulaklak kasunod ng mahina kong, thank you. Saglit kong pinagbasta ng bulaklak na hawak ko hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na ako na ang bagong CEO. Pero mukhang walang problema ang mga Azuma sa nangyari, lalo na si Mrs. Villard, ang parents ni Indigo. Sabi pa nga nila mukhang magiging okay daw ang tandem namin ito. Si Indigo kasi ang naging COO, ikalawa sa pinakamataas na posisyon. And when it came to running Azuma Entertainment, we would still be a team. He was the COO and I was the CEO. We would be working side by side kahit anong mangyari. Isa pa sa ikinagaan ng damdamin ko ay nailipat na rin sa pangalan ko ang ilang porsyento ng shares ni Daddy sa kumpanya na ipinangako nito sa akin. It felt surreal knowing that heart part of the company I had worked so hard to protect now had my name attached to it. Kaya wala rin akong dahilan para magstay pa sa relasyon namin ni Indigo. Kailangan kong tapusin ang nasimulan namin bago pa magkaroon ng maraming complications. Nagpabook ako sa isang kilalang restaurant mamayang gabi para sa dinner celebration mo bilang bagong CEO, ani Indigo sa akin. He was clearly excited about it, but the warmth in his voice only made what I had to say more complicated. I shook my head gently, cutting him off before he could get too carried away. Hindi ako pwede. May lakad ako mamaya. Napawi ang ngiti ni Indigo at nagsalubong ang kilay. Saan? Bakit di ko alam na may lakad ka? Di ba ang usapan wala tayong magiging lakad na hindi kasama isa't isa? Mapapagalitan tayo niya ni Mommy La. Mommy La mo ang kasama ko mamayang gabi. We have a dinner date. Kami lang dalawa. Paliwanag ko pa rito. Kaya mamaya, mauwi ka na lang umuwi sa bahay.
Kayo na lang ni Patrick ang magsabay kumain at huwag niyo na akong hintayin at please lang. Pakihugasan ng mga gagamitin ninyo, wala kayong alila sa bahay? Paalala ko pa. Bakit kayo lalabas ni Mamila? Saan kayo pupunta? May pag-uusapan lang kami. Tungkol saan? It's a private matter, Indigo. Bumuntong hininga ako bago maupong muli sa working chair ko. Naku, pinagchichismisan nyo. Siguro ako ni Mamila, no? Ngumisito at talatang natuwa sa ideya. Okay lang, pag-usapan niyo ko. Basta yung tungkol lang sa pagiging mabuti kong asawa. Pagya ako nagangat ng tingin mula sa dokumentong binabasa ko, nalayo kong pansinin ang pinagsasabi nito. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang bumalik sa mesa mo na makapagtrabaho ko na maayos. Aray ko naman, darling. Napahawak pa si Indigo sa tapat ng puso na animoy nasaktan. Bakit bang lamig mong makitungo sa akin? Pinaglay ka ba sa yelo? Isang buwan na tayong kasal pero ni minsan di pa kita nakita naging sweet. Pinaningkitan ko lang ito na masama. Huwag ka na magreklamo, Indigo. Dahil sa 24 years ko nang nabubuhay sa mundo, hindi ko pinangarap maging sweet na tao. Kung gusto mo ng sweet, asawahin mong may-ari ng factory ng asukal. Napakurap to ng isang beses bago humalakhak. Ayoko nga, hindi kita ipagpapalit sa kahit sino mo may-ari ng tubuhan. Pinagkrus pa nito ang mga kamay sa kanyang harapan. Nag-iisa ka lamang sa aking puso. Ikaw lang iibigin at sa'yo lang susurrender. I raised an eyebrow, trying not to laugh at his overly dramatic declaration. Surrender? Ano to? Military operation? Oo, ikaw ang general at ako ang prisoner of war. Handang isuko lahat? Inirapan ko lang to bago umaling. Well, good luck, soldier. You're going to need it. Natatawa nitong tanong. Mabagsik ka bang, general? I crossed my arms, trying to look serious. Hindi pa ba obvious? Napatitig to sa akin habang may ngiti sa labi. Paano kaya kita paaamuin? Any tips, Elsa? Sinabi ng Fiang not Elsa. Sa kabilang banda. Divorce? Kunot noong tanong ni Mrs. Villar o Mamila na lang. Sabihin ko dito na gusto ko makipag-divorce sa apo nito. We were seated in a private VIP room of a quiet restaurant, ensuring that no one but the two of us could hear the conversation. Yes, Mrs. Villar, sagot ko dito. Lumapit to sa akin at pinag-aralan akong mabuti. Bakit? May problema ba? May ginawa ka bang hindi maganda sa Indigo sa'yo? I took a deep breath, trying to find the right words. Paano ko ipapaliwanag na ang tayong dahilan kaya ako nakumbinsing magpakasal sa ambon nito dahil sa kumpanya at sa mamanahin ko? Ang pamilya Azuma ay palaging mabait sa akin, maging si Mrs. Villar. Malugod nila akong tinanggap at hindi kailanman pinaramdam sa akin na ako ay isang tagalabas. And because of that, I have to admit, there's guilt weighing heavily on me. Ginamit ko ang pagpapakasal kay Indigo para makuha ang kailangan ko, ang kailangan ng aking pamilya. Hindi naman to isang bagay na pinagmamalaki ko, pero kahit gaano pa sila kabait, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na makulong sa isang relasyon na una pa lamang, wala na akong balak pasukin. Lalong-lalo na ang taong makakasama ko ay kabaliktaran ko pa. We were never going to make it work. That was much clear from the start. How can two people so different, with such separate paths, be expected to walk the same road? Kahit ngayon, nakaupo sa tapat ni Mrs. Villar, ramdam ko ang bigat ng mga desisyon ko. Pero alam ko rin sa kaibuturan ko na ito ang tamang pagpipilian para sa aming dalawa. Dahil alam ko rin na hindi ko mapapasayang apo nito kahit ano pa ang gawin ko. Hindi sapat na inahin ko lang sa kanya ang katawan ko, kung ang puso ko naman ay hindi matututunang mahalin. If we continue with this arranged marriage, this tradition that has been passed down in his family, we will only end up suffering. Bumuntong hininga ako bago muling nagangat ng tingin kay Mrs. Villar. Isang buwan pa lang bago kami kinasal ni Indigo pero nakita ko na masayahin tong tao, panimula ko. Oo, may pagluloko minsan si Indigo. No, ang madalas pala. Pero hindi ito masamang tao. Pinapasaya ni Indigo lahat ng tao sa paligid nito, and he deserves someone who can fully give herself to him. Someone who can match his energy and passion. Punong-puno ng sinseridad kong sabi, pero hindi po akong taong yon, and deep down I know he deserves better than a half-hearted partnership. Di agad nakapagsalita ang ginang. Ngunit lumamyos ang tingin nito sa akin na tila ba naiintindihan nito ang sinabi ko dahil alam kong mahal nito ang apo niya at mahalaga rito ang kasiyahan ni Indigo. Fiang, she finally said, sigurado ka na ba dyan? Ayaw mo bang magtyaga pa hanggang ng 1 taon?
Walang mamanahin si Indigo kung maghihiwalay kayo agad. Kailangan mong manatiling kasal ng hindi bababa sa 1 taon para makuha ng apo ko ang mana niya. Baka pwede mong pag-isipan. Ayokong pagsisihan mo ang desisyon na ito sa huli. It's a big step, Iha, and I'm not sure you're considering everything. Umiling ako ng bahagya. Napag-isipan ko na po ito at sigurado na ako sa desisyon ko. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin habang pinagmamasdan niya ako. Ramdam ko ang pag-aalinlangan nito, ang pag-aalala para sa kanyang apo na nakikipaglaban sa kanyang pangunawa sa aking nararamdaman. I just hope she could see that this was about more than just a title or a family legacy. It was about choosing happiness for the both of us, even if it meant letting go. Sige, Fiang. Pinal na sambit ng ginang. Kung yan ang gusto mo, wala naman akong magagawa. Naintindihan naman kita dahil ang anak kong si Casey arranged marriage din. Noon, naging problema sila ni Ace noon, aaminin ko. Ako mismo na ina niya pumabor na maghiwalay silang dalawa dahil kasiyahan nilang nakataya. Kaya hindi ko ipipilit ang sa inyo ni Indigo kung sa tingin mo yun ang makabubuti sa inyo. Bahagya niya akong nganitian. Bukas na bukas din, pupuntahan ko ang family lawyer namin para ipaliwanag sa yung ilang terms sa kontrata na hindi niya nasunod bago iproseso ang divorce paper ninyo. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka naman mapapahamak. Medyo may kabang nabuhay sa puso ko dahil sa binanggit nitong terms na hindi namin nasunod. Ganun pa man, tila nabawasan ang bigat ng pasan ko dahil sa pagpayag nito na makipag-divorce na ako kay Indigo. Marahan akong tumango bago pilit ng umiti. Maraming salamat sa inyong pag-unawa, Mrs. Villar. Nginitian niya ako. Anything for you, Fiang?